Good morning guys! Meron na naman ako isang bagay na pwede kong ituro sa inyo. Ito nga pala, bumaba ako ng bundok para lang makapunta sa trabaho ng asawa ko. Magte-tetsuday ako or tutulong akong maglinis ng order naming shell. Yung hiyogigay ba, kung tawagin dito sa Japan. Bali scallop ang English na tawag dyan. Kung nga pala yan guys, ayan ang lugar ng aking asawa. Nabababa ka muna ng bundok bago mo marating yung work niya. Siguro mga 5 minutes din ang paglalakad or pagbababa sa bundok. Dito sila nagtatanim ng mga perlas. Inaani yan after 1 year. Tagatanim sila ng perlas. So ngayon, may order kasi kami ng scallop. Tutulong lang naman ako maglinis at ihatid ko sa mga umorder nito. Tingnan nyo na lang guys kung paano linisin. Hindi pala akong maglilinis, yung asawa ko. Tutulong lang. Bali guys, dito yung work ng asawa ko. Dito sila nagtatanim ng mga perlas. Itinatanim nila yan after 1 year or 8 months, inaani na nila yung mga perlas. Dito nila tinatali yan pagka tataniman or aanihin na nila yung mga shell. Kasi mas maganda kung mas malapit kasi mahirap kung kuha ka naman ng kuha, ang layo-layo. Dinadrive pa kasi nila yan ng bangka at nilalagay lang nila dito sa mas malapit. Mismo dito sa malapit sa work nila. Bale, ito nga pala yung scallop na tinatawag or hiyogigay dito sa Japan. Nililinis mo na yan bago yan ihatid sa order. Nililinis ng kutsilyo, tapos yan binabrush. Dahil iba-ibang kulay niya, may yellow, may orange, meron siyang violet. Kaya yung tubig niya nagiging red na rin. Yung asawa ko kasi mas magbilis siyang maglinis. So ako naman, gaganyan din naman ako. Dito lang ako sa katabi niya. Pero hindi ko na lang pinakita kasi mas magaling siyang maglinis. Siyempre, mas veteran naman siya, 'di ba? So, ito yung hiyogigay pagka hindi pa siya nalilinis. Tapos, pag nalinis mo naman na siya, ito naman yung kanyang after pag nalinis na siya. Ganyan na siya kaganda. May violet, orange, at saka yellow. Bali, ganyan ang magiging color niya. Lalabas na yung magandang kulay ng pagka-shell niya. Masarap yan, guys. Ang bali ang halaga niyan pala, pumapatak yan dito ng 80 to 90 to 100 yen ang isa. O yan na ang inyong lola. Pakyat na ako niyan. 5 minutes ang paglalakad din bago ka makarating dun sa taas. Mahirap nga lang pero kailangan gawin. Tingnan nyo kung paano naman. Sa sobrang hirap at sa sobrang layo, lagi na lang doon sa nilalakaran ko para namang merong stoplight. Kailangan ko mag-stoplight kasi kung naririnig nyo lang ang hingal ko dyan, hingal kabayo o hingal kalabaw. Ayan guys, nakita na rin natin yung dulo ng walang hanggan. Malapit ko na rin marating dun sa dulo na yon. Diyan sa dulo na yan, nandiyan pala yung mga sasakyan namin. So, tapos ang mahabang paglalakad at sa dami ng pag-intermission ko dahil hindi naman kayang maglakad ng dire-diretso dahil unang-una paikot na siya, paakyat pa siya. Wala naman siyang hagdanan. Buti sana kung may hagdanan. Patag na patag ang pagkalupa. Kaya mahirap talagang akyatin. Mas madaling bumaba kesa ang umakyat. Kaya yan, ang lolas nyo pagod na hingal parang kabayo na. Pero wala tayong magawa kasi para dun sa mga tao na mababait na umorder netong shell na to. Sana umorder uli sila. Salamat nga pala sa mga umorder ng mga shell neto. Sa susunod, intayin ko uli ng order nyo. Thank you guys! Ang pagluluto nga pala neto sa microwave oven lang, pwede na.
500 to 600 watts to 8 minutes lang. Pwede ka nang kumain ng masarap na hiyogikay o scallop dito sa Japan. Sa mga gusto pang umorder, email nyo lang ako. Waiting ako sa inyo ha. Thank you nga pala sa mga hindi pa umorder at sa mga umorder na. O yan guys, tignan nyo, napagod ang lolas nyo. Kaya yan, nagluto para lang matikman ang pinaghirapan sa paglilinis. Hindi pa ako naglinis niyan yung asawa ko. Thank you for watching. Bye. Enjoy.